Hello everyone, I'm Alianza, your health informer. Welcome back to my YouTube channel. On this channel guys, we're talking more about health tips and health benefits. At kung bago pa kayo dito sa channel ko, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo palagi kung meron akong upload na bagong video. Today's video, pag-usapan natin ang isa sa mga problema ng mga kababaihan. Bakit minsan ang mga kababaihan ay mayroong lumalabas na buo-buong dugo kung sila ay magregla or mag-menstruate monthly. Let's go na guys, pag-usapan natin ang topic na yan. Kahit pa paano ay ma-share ko sa inyo ang mga bagay na dapat aware tayong mga kababaihan. Kung kailan kayo magpanik, minsan may panahon na mapapansin mo na makapal, parang jelly na kumpol-kumpol na dugo. Kung sa English pa, tatawagin natin yan blood clots. Ang lahat ng ito, maaaring nagpapahiwatig ito ng pinagbabatayan na kondisyon ng kalusugan na dapat bigyan ng pansin. Huwag tayong masyadong at ease or kampante kung mayroong lumalabas sa atin ng buo-buong dugo kung kayo mag-menstruate monthly. Generally speaking, ang pagkakaroon ng buo-buong regla ay normal. Kung minsan na magkakaroon kayo ng ganitong regla ay huwag magpanik. Normal para sa dugo at mga tissue na magkakasama. Ngunit ang tanong ay paano mo malalaman kung ang clots na ito ay nagpapahiwatig na ng isang problema sa ating kalusugan. Minsan nag-umpisa sa maliliit at malalim na regla hanggang sa matingkad na pula ang kulay. So kailangan maging observant kayo kung ano ang mga kulay, kung gaano ka dami ang buo-buong dugo sa buwanan niyong menstruation. Kung sa tingin mo na madalas kang magkaroon ng menstrual blood clots, mas magandang magpatingin ka ng doktor or OB-GYN. Lalo pag malalaki na ang lumalabas at kasing laki na ng tigli 5 piso o mas malaki pa. Ang pagkakaroon ng malalaking menstrual clots ay sign ng bleeding or mabigat na pagdurugo ng regla. Ang mga posibleng dahilan ng buo-buong pagdurugo ay usually uterine fibroid or polyps, ang paglaki sa matres. Endometriosis, kondisyon kung saan lumilitaw ang mga tissue na nasa matres sa ibang lugar tulad ng ovary o fallopian tube. Hormonal imbalance, gaya ng mga issues sa thyroid, polycystic ovary syndromes or PCOS, at maging ang menopause ay maaaring humantong sa irregular na endometrial shedding na naging sanhi ng mga pamumuo ng dugo at matinding regla. Bagamat bihira ang mga cancer sa matres at cervix, maaari ding magresulta sa buo-buong dugo sa menstruation. Ang mga babaeng nakakaranas ng pagkawala ng pagbubuntis o pagkalaglag sa baby, abortion, isa din yan siya sa sanhi ng buo-buong pagdurugo during regla. Or bigla ka na lang nilalabasan ng mga buo-buong dugo kahit hindi mo regla. Kung sakaling maranasan mo ang ganitong pagdurugo, makipagkita ka sa OB-GYN para malapatan ka ng karapatang pagsusuri at parang hindi lumalala ang iyong nararamdaman. Pagsusuri sa dugo or pelvic ultrasound ang kadalasan na gagawin sa iyo ng doktor. Kung mayroon kayong kakaibang nararamdaman sa iyong katawan, magpatingin agad ng doktor para hindi lalala ang sakit mo. Lagi kong sinasabi, prevention is better than cure. At kung may gusto kayong itanong dito sa topic ko, mag-comment lang below. At kung bago pa kayo dito sa channel ko, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo palagi kung meron akong upload na bagong video. Hindi ako magsasawang magpasalamat sa lahat ng subscribers, non-subscribers, lalo na sa silent viewers. Maraming salamat po sa inyo sa pagsuporta nyo dito sa channel ko. Pagpalain po kayo lahat. May God bless us. Thank you for watching!